Isang magandang umaga pong muli sa lahat ng mga taga rito sa lungsod ng Taguig. Ang biyaya at pagpapala po ng Panginoon ay sumaating lahat. Nandito na naman po tayo sa isa na namang segment ng Source of Strength at ang dalangin ng pamahalaang lungsod ng Taguig na makasumpong po tayo ng kalakasan at patnubay sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng programang ito sa pakikinig at pagbubulay ng salita ng Panginoon. Ating idulog sa Kanya ang natitirang sandali ng pagbubulay ng Kanyang salita. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo ang nagbigay sa amin ng pag-iingat, ng kalakasan, ng pangunguna. All throughout those weeks and months that we have undergone this pandemic na buong mundo po ay naapektuhan. Kinikilala namin na kayo po ang siyang kasama namin na naglalakbay sa sitwasyong ito. At alam po naming itatawid niyo po kami. At mararanasan pa po namin yung buhay pagkatapos po nito. Pandemya na ito. Maraming salamat po. Ipinagtatago biling ko po sa inyong mga nalalabing sandali sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen at amen at amen. Okay po, ang atin pong mensahe ay pinamagatan kong preparing for the new life after COVID-19 pandemic. No? After COVID-19 pandemic. Paghahanda ng bagong buhay. Ako po ay naniniwala, I really believe na matatapos po ito, mga ilang panahon na lang, at makakabalik na rin po tayo doon sa tinatawag nila na hindi na katulad nung dati. No? Magiging kakaiba na. So ano kaya ang naghihintay na buhay sa atin pagkatapos ng COVID-19? Katulad nga ng sabi ng marami, hindi na daw tayo makakabalik dun sa dati, no? Magiging kakaiba na itong buhay natin na ito. Ganun pa man, laging naroon yung excitement pag may bago. Kahit na medyo parang nega ng konti, pero may element of excitement. Ano bang bagay na bago? Itong tinitingnan natin as a challenge and as an opportunity. Why? Because people like us love and are excited about new beginnings. Bagong buhay po ito. Gaano man naging kalungkot o sobrang boring o sa iba sobrang pangit, sa iba grabing hirap ang buhay na kanilang pinagdaanan, dapat nakatingin pa rin tayo sa isang bagong pag-asa. Dahil hindi po tayo pinabayaan at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. May magandang pahayag si Apostol San Pablo tungkol sa paghihiwalay ng isang nakarang buhay at ng bagong pasimula at pagharap ng bagong bukas. Napakagandang pagkakataon po ito ngayon para sa atin na magkaroon tayo ng magandang pananaw, no? As we face a new chapter in our lives, no? Sa pagharap natin ng bagong pamumuhay pagkatapos ng pandemya. Nais ko pong basahin sa inyo yung binabanggit kong talata na sinabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. In Philippians chapter 3, verse 13, sabi ni Pablo, "Mga kapatid, hindi ko ibinibilang na naangkin ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko." Verse 14, "Pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas na pagkatawag sa akin ng Diyos na nakay Kristo Jesus." Para kay Apostol San Pablo, may nakikita po akong tatlong bagay, no? Una, para paghahanda natin sa ating buhay after COVID-19. Life, no? As we prepare for a new life
or a new chapter after COVID-19 pandemic. Ito ho yung tatlong bagay. Una, magandang suriin natin ang ating mga karanasan at matuto tayong mag-adjust. Ang tawag po dito ay aral mula sa nakaraan. Sikat yung kasabihang experience is the best teacher. Bagamat marami ang hindi natututo rito, pero i-exempted na ho natin yung ating sarili doon. Naniniwala ako na ibang-ibang magiging uri ng pamumuhay natin after the pandemic. Because as I have said, we will never be back to the same life we have never before. Pero mayroong magandang quotation po dyan kung nabasa. Sabi niya, do the things you have never done before to get results you never had before. Ang ganda, di ba? Do the things you have never done before to get results you never had before. Of course, may mga madidiskaril, pero kasama po yan sa buhay. Ang maganda nito, let's take it as a challenge. Magsuri tayo. Tingnan natin yung ating mga nakaraan. Let's try to look back at what are the things that we have learned during these times of pandemic. And let us learn to adjust. Yun po yung una. Ikalawa, itama natin ang ating mga priorities at mag-focus tayo sa mga mahalagang bagay na dapat nating unahin. Ito ang aral ng pangkasalukuyan. No? Let us face each day with right priorities. Katulad po, isang importante po dito yung tamang paggastos ng pananalapi. Wala naman pong nakapaghanda talaga dito sa COVID-19. Walang bansang nakapaghanda po rito. At kung kahit papaano may naipon po tayo, kahit papaano, kalmante tayo ng konti. Pero kung ang naging patakaran po ng ating buhay ay minsan hindi pa nadating yung sweldo, naiubos na o hindi ko naman po nilalahat. Ang ibig sabihin, kasi minsan dahil sa pangailangan, nangyayari po talaga yon. Ang ibig sabihin yung sinasadya natin kasi iniisip natin, total meron pa naman sa susunod. Maganda hong mabago natin yung sistema na yun. No? We cannot afford to live, yung sabi nga nila yung que sera, whatever will be, will be. The future, it's not ours to see, que sera. Hindi po. Matuto po tayong mag-ipon, matuto po tayong mag-prioritize ng mga bagay-bagay. Kung mali yung ating order of priorities, mauubos yung ating oras, yung lakas at atensyon sa mga bagay na hindi naman ganun kahalaga. Mahirap marating ang tagumpay kapag mali po ang prioridad. Sulat natin sa isang papel ang mga palagi ang ginagawa natin sa araw-araw at tingnan natin alin dito ang dapat nating unahin at alin ang dapat bawasan o iwasan upang magkaroon po tayo ng focus. Para sa mga mag-aaral o kabataan, matutunan nating ilagay sa tamang panahon ang lahat. Po, may nagsabi nga ng ganito, ang nagmamadali, nagkakamali, ang hindi makatiis, nabubuntis, ang hindi makapag-antay, nagiging tatay. Kaya sa mga kabataan po, ang payo ko, lagay lang natin sa tama ang lahat. Po? Next, ikatlo at ang panghuli, pagsikapang magkaroon ng disiplina para maisagawa ang mga gustong mangyari sa bagong taon ng ating buhay. Tuturing na natin na bagong pagkakataon o bagong taon. Ito ang aral nung panghinaharap natin. It's already a new kind of life. Malayo pa yung New Year Pero ariin na natin na parang after this COVID, parang nag-New Year tayo. New life nga New life na. Kasi biruin mo, biniyayaan tayo ng Diyos na sa loob ng ilang buwan na yun, God has sustained us. Sinustain tayo ng Panginoon. Hindi tayo makakapaghanda kapag tapos na yung pandemic, doon pa lang tayo maghahanda, late na po yun. Kailangan bago pa dumating yung pagtatapos
o bago pa yung inaasahang pagtatapos ng pandemic, nakapaghanda na tayo. Ang naging malaking problema natin, hindi natin napaghandaan yung pagdating ng COVID-19. At sabi ko nga kanina, wala namang nakapaghanda eh. Lahat tayo nagulantang na lang nang biglang dumating ito na walang abog-abog. Ngayon, ayaw natin na kapag natapos ito, hindi naman tayo nakapaghanda na naman. Kailangan paghandaan natin. We have to learn to adapt to new things. No? Marami na tayong ginawang mga efforts just to adjust, just to do things. Sa una, madali po yan. Ngunit kadalasan, yung mga sinasabi natin na ganito gagawin ko, balik lang tayo dun sa dating gawi. Balik lang tayo ng balik dun sa dating gawi. No? Ang dahilan kasi ay kakulangan sa disiplina. Naranasan nyo na bang gumawa kayo ng ito yung mga gagawin ko. O kaya lang, without the discipline, magpe-fail pa rin po tayo. Mahalagang maihanda ang isip, ang puso, at katawan para magawa yung disiplinang kinakailangan. Kung ikaw ay diabetes, disiplinahin mo ang sarili mo na huwag kumain ng matatamis. Yung gustong makatapos, disiplinahin ang sarili sa pag-aaral at iwasan yung mga tawag nila mga time wasters. Diba? Ayaw mong mangutang, di huwag kang magdala ng credit card pag pupunta ka sa mall. Ganun lang po yun kasimple. Okay po? So sa ating pagharap sa panibagong uri ng pamumuhay after COVID-19, kailangan natin ng disiplina upang hindi na maulit pa yung mga dati nating mga naranasan. And naniniwala po ako na yung panahon na yan ay malapit na. Of course, hindi tayo makakabalik ng ganong kabilis. But I believe God is going to allow us to experience this new kind of lifestyle after COVID-19. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. God will be there to help us. God will be there to help us. So laksan po natin ang ating loob at sundin lamang po natin itong aking binigay na tatlong mahalagang paalala. No? Ulitin ko po. Bilang paghahanda natin sa bagong buhay after COVID-19, 1, suriin natin ang ating mga karanasan at matuto tayong mag-adjust. Let us learn from the past. Number 2, itama natin ang ating mga priorities. Mag-focus tayo sa mahalagang bagay na dapat unahin. Ito po ang aral ng pangkasalukuyan. At pangatlo, pagsikapang magkaroon ng disiplina para maisagawa ang gustong mangyari sa bagong taon after COVID-19 ito. Ito ang aral ng panghinaharap. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat ngayong araw na ito na patuloy mong pinangungunahan ang buhay ng bawat isa at iniingatan kami. At salamat po dahil hindi kayo nagkulang. Kayo ang aming kagalakan. Kayo rin ang nagpatatag ng aming pong pananampalataya sa iyo. Idinadalangin ko ang bawat pamilyang Taguigueño na nakakapanood ng programang ito ng Source of Strength. Dalangin kong patuloy mong palakasin ang kanilang kalooban at patuloy nilang maranasang sinasamahan mo ang bawat isa sa kanila. It is you who strengthens us, guide us, and protect us, and that you are the one who provide for all our needs. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa amin pong mga leaders, ang amin pong Speaker of the House Alan, ang amin pong Congresswoman Lani, ang amin pong Mayor Lino. Kayo po kasama ng kanyang mga kasamahan sa konseho, Vice Ading Cruz, ang mga konsihales, ang mga kapitan ng mga barangay, no? Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kasangkapanin mo sila upang patuloy na ang
lungsod na ito ay lalong maging maunlad at mabilis ang kanyang magiging recovery mula po dito sa COVID-19 na pandemic nito. Maraming salamat po. Ang kapayapaan mong maghari sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen.